Naisip mo na ba kung bakit parang hindi napaparusahan ang mga taong nanakit sa'yo? Bakit yung mga nagtaksil sa'yo, sumira ng tiwala mo at iniwang sugatan ka ay parang walang nangyari at nakakausad sa buhay? Binigyan mo sila ng kabutihan, pero pinalitan kanila ng sakit. Tapat ka sa kanila, pero tinrato kanila na parang wala kang halaga. At ngayon, ikaw ang naiwan, napasa ng bigat ng kanilang mga ginawa habang sila ay lumalakad palayo na parang walang kasalanan. Pero ito ang kailangan mong malaman. Walang natatago, walang hindi napapansin. Nakikita ng Diyos ang lahat. Kung mananatili ka sa video na ito hanggang dulo, maiintindihan mo kung paano kumikilos ang Diyos laban sa mga taong nanakit sa iyo at kung bakit kailanman ay hindi mananatiling walang sagot ang kanilang mga ginawa. Matutuklasan mo ang isang katotohanang magpapalaya sa iyo mula sa sakit na iniwan nila. Dahil ngayon, alam ko kung ano ang nararamdaman mo, ang galit, ang pagkadismaya, ang kalituhan. Paulit-ulit mong tinatanong ang sarili mo, bakit ako? Bakit ang mga taong may masamang intensyon ay tila umaasenso habang ikaw ay nahihirapan sa sugat na iniwan nila? Paulit-ulit mong iniisip ang mga nangyari, ang mga salitang sinabi nila, ang paraan ng pagtalikod nila sa iyo. Parang isang echo na ayaw maglaho. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi mo ito inaasahan. Yung mga taong pinagkatiwalaan mo, sila pa ang naging dahilan ng pinakamalalim mong sugat. Sila dapat ang kakampi mo, pero sila pa ang naging dahilan kung bakit sandali kang nawala sa sarili mo. At habang iniisip mo ito, mas lalo mong tinatanong, nasaan ang hustisya? Nasaan ang katarungan sa lahat ng ito? Pero pakinggan mo ito, hindi bulag ang Diyos. Hindi siya manhid sa sakit mo. Sa katunayan, may ginagawa siya sa paraang hindi mo pa nakikita ngayon. Habang iniisip mong hindi makatarungan ang buhay, ang Diyos ay tahimik na kumikilos. Inihahanda niya ang tugon na higit pa sa iyong inaakala. Ngunit ito ang mahalagang maunawaan. Ang hustisya ng Diyos ay hindi tulad ng hustisya ng tao. Gusto mong maranasan nila ang sakit na naranasan mo. Gusto mong madama nila ang lahat ng pait na iniwan nila sa puso mo. Pero ang Diyos ay hindi kumikilos base sa emosyon. Kumikilos siya ayon sa banal niyang layunin. Ang tiyempo at paraan ng pagkilos ng Diyos, ang kanyang hustisya ay higit pa sa anuman na kaya mong planuhin para sa sarili mo. Sa ngayon, maaring pakiramdam mo ay mahina ka. Maaring iniisip mong sila ang nanalo, na nakatakas sila sa ginawa nila. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na pansamantala lang ang sakit mo, pero ang kapalit ng ginawa nila ay panghabambuhay? Paano kung sabihin ko sa iyo na darating ang araw na babalikan ng mga taong nanakit sa iyo ang kanilang mga ginawa at mararamdaman nila ang bigat nito? May mga tao talagang hindi nila napagtatanto ang kanilang pagkakamali hanggang sa huli na ang lahat. Kaya ito ang katotohanan. Hindi mo kailangang gumanti. Hindi mo kailangang aksayahin ang lakas mo sa paghihintay ng pagbagsak nila. Dahil ang Diyos mismo ang kumikilos para sa iyo. Bawat luha na pumatak, bawat gabing hindi ka makatulog, bawat sandaling puno ka ng pagdududa, lahat yan ay nakita niya at hindi siya bingi sa sakit mo. Ngunit ito ang tunay na tanong, ano ang gagawin mo habang siya ay kumikilos? Mananatili ka ba sa galit, inuulit-ulit ang sakit? O lalakad ka sa pananampalataya, nagtitiwalang ang Diyos ang bahala sa lahat? Dahil ang buhay mo ay mas mahalaga kaysa sa pagbubuhat ng kasalanan ng ibang tao. Hindi ka nilikha upang mamuhay sa anino ng ginawa nila. Nilikha ka para sa mas higit pa. At ito pa lang ang simula. Manatili ka sa akin dahil sa dulo ng video na ito, maiintindihan mo kung bakit hindi mo kailangang labanan ang laban na ito mag-isa. Makikita mo kung paano ginagawang lakas ng Diyos ang iyong sakit.
at kung paanong darating ang araw na ang mga taong nanakit sa iyo ay mapipilitang panoorin kang bumangon. Ngunit kung nakikita ng Diyos ang lahat, bakit parang laging nananalo ang kawalan ng katarungan? Bakit ang mga nananakit ay malayang lumalakad habang ang mga nasaktan ay naiwan na lang upang buuin ang sarili? Ito'y dahil may layunin ang sakit. Sa ngayon, ang puso mo ay naghahanap ng sagot. Gusto mong maintindihan kung bakit pinayagan ng buhay na danasin mo ito, kung bakit tila walang kapalit ang ginawa ng mga taong sumira sa iyo. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Ang sakit ay hindi lang paghihirap. Ito ay pagbabago. Noong pinagkanulo ka, may nagbago sa loob mo. Ang dating ikaw, yung walang kamalay-malay sa panlilinlang nila, yung masyadong nagtitiwala, yung nagbibigay ng walang tanong, hindi na siya ang ikaw ngayon. Napilitan kang harapin ang isang bagong realidad, isang realidad na humihingi ng lakas, pagkagising, at karunungan. Dito madalas magkamali ang mga tao. Hinahayaan nilang sirain sila ng sakit, imbes na palakasin sila nito. Pinapayagan nilang mamayani ang kapaitan. Inaaksaya nila ang mga taon sa pagbubuhat ng pasanin ng pagtataksil. Hinihintay ang hustisya, hinihintay ang karma, hinihintay ang araw na magdurusa ang kanilang mga kaaway. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa ginagawa mong ito, lalo mo lang silang binibigyan ng kapangyarihan sa iyo? Ang pinakamatinding panlilin lang ng mga nanakit sa iyo ay ang iparamdam sa iyong ikaw pa rin ang biktima nila. Pero hindi ka na. Hindi ka na nakakulong sa mga ginawa nila. Ang tunay na sukatan mo ay kung ano ang gagawin mo pagkatapos ng lahat. Kaya ito ang katotohanan. Ang sakit mo ay hindi katibayan na iniwan ka ng Diyos. Ito ay patunay na inihahanda ka niya. Dahil kapag dumating ang kawalan ng katarungan, dalawa lang ang pagpipilian mo, manatili sa nakaraan o lumakad tungo sa hinaharap na nakalaan talaga sa iyo. Ang mga nanakit sa iyo ay maaaring mukhang nananalo ngayon, pero hindi sila ang tunay na nagtatagumpay. Dahil habang sila'y nananatiling pareho, ikaw ay patuloy na umuunlad at malapit na nilang makita yon. Maaring pakiramdam mo ay walang nakakaunawa sa pinagdaanan mo, na walang nakakakita sa lalim ng sakit mo. Pero ang Diyos, alam niya. Bawat gabing hindi ka makatulog, bawat tahimik mong pagluha, bawat sandaling tiniis mo ang sakit para lang magpatuloy, lahat yon ay nakita niya. Hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong pagdurusa, kahit pa pakiramdam mo ay tinalikuran ka na ng mundo. Kahit pa yung mga nanakit sa iyo ay parang walang pagsisisi, nakatingin ang Diyos. At ito ang kailangan mong maunawaan, walang nakakawala sa mata ng Diyos. Ang mga kasinungalingan, panlilin lang, pagtataksil, at yung pag-asta nila na parang wala silang kasalanan, lahat yon ay naitala. Bawat kilos nila laban sa iyo ay parang binhing itinanim sa lupa. At sa takdang panahon, ang binhing yon ay tutubo. Dahil ito ang katotohanan, walang sino man ang nakakalusot sa hustisya ng Diyos. Maaring maloko nila ang ibang tao, maaring maloko pa nila ang sarili nila, pero hindi nila kailanman maloloko ang Diyos. May mga taong iniisip na makakalakad sila sa buhay habang nananakit ng kapwa ng walang kapalit. Pinagkakamala nila ang pagtitimpi ng Diyos bilang pahintulot, pero hindi siya manhid sa ginagawa nila. Binigyan lang sila ng panahon upang magbago. At kung tatanggi silang magbago, kung tatanggi silang aminin ang kasalanan nila, darating ang hustisya, buo, ganap, at sa paraang hindi nila inaasahan. Pero ikaw, hindi mo na kailangang buhatin ang bigat ng lahat ng ito. Hindi mo tungkulin na ipaintindi sa kanila ang kanilang ginawa. Hindi mo responsibilidad na ipadama sa kanila ang bigat ng kanilang kasalanan. Trabaho na iyon ng Diyos.
At kapag dumating ang tamang oras, siya mismo ang kikilos sa paraang higit pa sa kaya mong isipin. Ang pinakamagaling mong magagawa ay huminga, bitawan ang galit at iwanan ang pagnanais na maghiganti. Dahil ang parehong Diyos na nakakita sa sakit mo ay siya ring Diyos na magtataas sa iyo sa harap ng mga taong sumubok na wasakin ka. Kung nakikita ng Diyos ang lahat, kung alam niya ang sakit na tiniis mo, bakit niya hinayaan? Bakit hindi niya sila pinigilan bago ka pa nila masaktan? Bakit niya pinayagang maranasan mo ang pagtataksil, pagkabigo at panghihina ng loob? Dahil ang bawat sakit ay may kasamang pagsubok, hindi upang sirain ka, kundi upang ipakita kung sino ka talaga. Tingnan mo, iniisip ng karamihan na ang sakit ay puro paghihirap lang, pero sa totoo lang, ang sakit ay parang salamin. Ipinapakita nito kung sino ka talaga. Inilalantad nito ang iyong lakas, ang iyong tibay, at ang iyong pananampalataya. Inaalis nito ang mga ilusyon, ang mga huwad na pagkakaibigan, at ang mababaw na koneksyon, at iniiwan kang kaharap ang katotohanan. Sino ka kapag ang lahat ay gumuho? Palalambutin mo ba ang puso mo o patitigasin? Hahayaan mo bang lamunin ka ng pait? Magiging katulad ka ba ng mga taong nanakit sa'yo o babangon ka? Dito karamihan bumabagsak sa pagsubok. Hinahayaan nilang baguhin sila ng sakit hanggang sa maging taong hindi sila nilikha para maging. Pinupuno nila ng galit ang mga lugar na dati ay puno ng pagmamahal. Nagpapatayo sila ng napakataas na pader hanggang sa wala nang makalapit muli. At sa paggawa nito, nawawala na rin nila ang kanilang sarili. Pero hindi yan ang landas mo, dahil ito ang hindi mo pa nakikita ngayon. Ang sakit na ito ay humuhubog sa'yo. Pinuka nitong binubuo, ginagawa kang mas matalino, mas matatag, at mas makapangyarihan kaysa dati. Mali ang ginawa nila sa'yo, pero ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan mo ay mas makapangyarihan. Hindi sila ang tunay na pagsubok, ikaw ang tunay na sinusubok. At kapag nalampasan mo ang pagsubok na ito, kapag tumanggi kang hayaan na ang ginawa nila ang magtakda kung sino ka, kapag tumanggi kang lasunin ng kanilang pagtataksil ang puso mo, diyan ka panalo. Dahil habang sila ay nananatiling pareho, ikaw ay magbabago at balang araw, makikita nila ang taong sinubukan nilang sirain na nakatayo sa lugar na kailanman ay hindi nila maaabot. Kapag nasaktan ka ng isang tao, ang unang reaksyon ay iparamdam sa kanila ang sakit na ginawa nila. Ipakita sa kanila ang bigat ng kanilang kasalanan. Iparamdam sa kanila ang pagsisisi. Pero ito ang katotohanan. Ang paghihiganti ay isang bitag. Pakiramdam mo'y kapangyarihan ito, pero sa totoo lang, wala itong binabago. Sa sandaling naghiganti ka, ikinakabit mo ang sarili mo sa taong nanakit sa'yo. Akala mo hawak mo ang kontrol, pero ang totoo, lalo mo lang ibinibigay sa kanila ang oras mo, ang lakas mo, at ang isip mo. At iyan ang huling bagay na dapat nilang makuha mula sa'yo. Dahil habang inuulit-ulit mo sa isip ang ginawa nila, habang iniisip mong gumanti, sila ay nakausad na. Habang ikaw ay naiiwan sa galit, sila ay namumuhay na parang walang nangyari. At dapat ay may sabihin, yan sa'yo. Hindi sila karapat-dapat sa kapayapaan mo. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na hindi darating ang hustisya. Hindi niya sinabing makakalusot ang mga taong nanakit sa iyo, pero sinabi niya, akin ang paghihiganti, dahil may alam siya na hindi mo alam. Ang tunay na hustisya ay lampas sa iyong pangunawa. Ang pagparusa sa kanila ay maaaring magbigay sa iyo ng kasiyahan, pero talaga bang makakamit mo iyon? Kahit maramdaman nila ang sakit, kahit mawalan sila, mabubura ba nito ang ginawa nila sa iyo? Mabubura ba ang nakaraan? Hindi. Mas lalo ka lang nitong ikakadena sa nakaraan. Kaya't ang pagpapalaya ay hindi kahinaan.
Ito ay kapangyarihan. Ito ang paglayo sa nakaraan at pagyakap sa iyong kinabukasan. Ito ay pagtangging aksayahin pa ang kahit isang segundo ng iyong buhay para sa isang taong hindi naman talaga nakatakdang manatili. Ang pagpapalaya ay hindi nangangahulugang sila ang nanalo. Ito ay pagpili mong ikaw ang manalo. Dahil habang abala sila sa pamumuhay ng parehong maliit na buhay at paulit-ulit na pagkakamali, ikaw ay tumatayo, ikaw ay lumalago, at darating ang araw na mapapatingala sila at marirealize nilang nawala sa kanila ang isang taong hindi na nila kailanman mapapalitan. Ang hustisya ng tao ay naghahangad ng agarang resulta. Gusto mong makitang nagdurusa sila sa ginawa nila. Gusto mong masaksihang bumagsak ang kanilang mundo, tulad ng tangkang pagbagsak nila sa iyo. Gusto mong patunay na totoo ang karma, na walang nakaliligtas sa pananakit ng kapwa. Pero dito nagkakamali ang karamihan. Ang hustisya ng Diyos ay hindi tumatakbo sa oras ng tao. Akala mo walang nangyayari dahil wala kang nakikitang pagbabago. Pero paano kung sabihin kong gumagalaw na ang hustisya, na noong nasaktan kanila, noong sinira nila ang tiwala mo, may espiritual na kapalit na agad na naitakda. Tingnan mo, madalas ipagkamali ng tao ang katahimikan ng Diyos bilang kawalan niya. Iniisip nilang dahil walang agarang nangyayari, nakalusot na sila. Patuloy silang namumuhay, hindi alam na ang kanilang mga aksyon ay lumilikha ng hinaharap na hindi nila matatakasan. Ang hustisya ng Diyos ay hindi maingay. Hindi ito dramatiko. Hindi ito minamadali. Pero ito ay tiyak. May mga taong mawawala ng mga bagay na akala nila ay sa kanila habang buhay. May mga gigising isang araw na marirealize na paulit-ulit lang silang umiikot sa parehong pagkakamali, hindi makausad. May iba na mapipilitang panoorin kang umaangat habang sila'y natrap sa mundong sila mismo ang lumikha. At iyon ang pinakamatinding kaparusahan sa lahat. Hindi isang pangyayaring puno ng sakit, kundi isang buhay na hungkag. Isang buhay kung saan kahit anong gawin nila, hindi nila matagpuan ang tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, o tunay na pag-ibig. Dahil sinira nila ang mismong mga bagay na sana'y makapagliligtas sa kanila. Kaya hindi mo na kailangang ubusin ang iyong lakas sa paghabol ng hustisya. Diyos na ang bahala. At kapag dumating ang tamang panahon, mararamdaman nila ang bigat ng sarili nilang mga ginawa. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ang batas ng Diyos ay hindi pwedeng suwayin. Kaya huwag mong tanungin, bakit hindi pa rin sila pinaparusahan? Sa halip tanungin mo, bakit ako naghihintay pa ring mabuhay ng buo? Dahil habang papunta sila sa sariling kapahamakan, ang kinabukasan mo ay naghihintay. Ang pagkapya sa sakit ay tila proteksyon. Iniisip mong kung palagi mong aalalahanin ang ginawa nila. Kung panatilihin mong buhay ang galit, hindi ka na muling masasaktan. Nagpapagawa ka ng pader. Paulit-ulit mong iniisip ang pagtataksil. Sinasabi mong kapag nag-move on ka, panalo na sila. Pero ito ang katotohanan. Ang pagkapit ay hindi proteksyon. Ito ay lason. Habang tumatagal ang pagkakapit mo sa galit, lalo mong ibinibigay ang kapangyarihan sa kanila. Maaring wala na sila, pero ang ginawa nila ang patuloy na nagkokontrol sa iyong isipan, damdamin, at kapayapaan, at iyon ang huling bagay na nararapat sa kanila. Ang pagpapalaya ay hindi nangangahulugang okay ang ginawa nila. Hindi ito pagpapanggap na walang nangyari. Ang pagpapalaya ay pagtangging hayaang ang kanilang mga aksyon ang magdikta ng iyong kinabukasan. Dahil bawat segundong inuukol mo sa galit, ay segundo ring nawawala sa iyong sariling kaligayahan. At ito ang hindi alam ng karamihan. Ang pagpapalaya ay hindi kahinaan. Ito ay sandata. Isa itong sukdulang akto ng lakas. Ibig sabihin, hindi ka nabihag,
ng nakaraan. Ibig sabihin, pinili mong mamuhay ng malaya sa pait. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang hintayin ang pagbagsak nila para matahimik ang puso mo. Sa sandaling pinili mong bitawan ng sakit, may nagbabago. Gumagaan ang isipan mo, nagsisimulang gumaling ang puso mo, at kahit hindi mo sinasadya, unti-unti mong nagiging ang taong talagang itinadhana kang maging mas malakas, hindi mapipigilan. At ito ang kabalintunaan. Mararamdaman ito ng mga taong nanakit sa'yo. Inaasahan nilang manatili kang galit, durog, at lasak sa ginawa nila. Pero kapag nakita nilang mulay kang ngumingiti, yumayabong, at umaabot sa taas na hindi nila inakalang maaabot mo, doon nila mararamdaman ang bigat ng sarili nilang pagpili. Dahil ang pinakamabisang paghihiganti ay hindi paghihiganti mismo. Ito ay ang patuloy na pag-abante. Ito ay ang maging lahat ng sinubukan nilang sirain. Pinapatunayan mo ng walang salita na hindi sila kailanman nagkaroon ng kapangyarihan sa iyo. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi mo na iintindihin kung ano ang mangyayari sa kanila dahil abala ka na sa tagumpay. Darating ang panahon na ang mga taong nanakit, nagtaksil, at nagduda sa iyo ang mapipilitang panoorin ang iyong pag-angat. Akala nila'y nabali ka na. Akala nila hindi ka na makakabangon. Naniniwala silang may kapangyarihan silang sirain ang iyong kinabukasan. Pero nakalimutan nila ang isang bagay, hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Tingnan mo, kapag nagbabalik ang Diyos, hindi lang siya nagpapagaling ng palihim, pinagpapala ka niya ng hayagan. Ang mga taong nanlait sa iyo ay kailangang saksihan ang iyong tagumpay. Ang mga nag-iwan sa iyo sa hirap ay makakakita kung paano ka maglalakad patungo sa kasaganaan. Ang mga nagdiin na wala kang pag-asa ay maiintindihan na nagkamali sila. Ngunit ito ang pinakamakapangyarihang bahagi. Pagdating ng araw na iyon, hindi mo na iintindihin dahil hindi ka na ang taong sabik sa paghihiganti. Hindi mo na kailangan ang kanilang pagkilala, ang kanilang paghingi ng tawad, o ang kanilang pagsisisi. Abala ka na sa paglakad sa landas ng iyong layunin. Hindi lang basta nagbabalik ang Diyos, pinararamin niya ang biyaya. Hindi ka lang niya ibinabalik sa dati mong kalagayan, dinadala ka niya sa mas mataas na antas. At ang mga nagtangkang pabagsakin ka ay mananatili sa kinalalagyan nila, nanonood, nagsisisisi, nagtatanong kung paano nila napalampas ang isang taong hindi nila dapat sinaktan. Ganyan pinamamahalaan ng Diyos ang mga nanakit sa iyo. Hindi lang niya sila pinaparusahan, pinaparangalan ka niya. Hindi lang niya sila tinatanggal, pinapalitan ka niya ng mas mabuti. Kaya huwag mong sayangin ang iyong lakas sa pagpapatunay na mali sila. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa kanilang antas. Patuloy ka lang na mag-move forward, magpagaling, magtiwala. Dahil darating ang araw na tatayo ka ng matatag sa harap nila, hindi para maghiganti, kundi dahil inangat ka ng Diyos ng higit pa sa inaasahan nila. Walang mas mabigat na pasanin kaysa pagsisisi. Walang mas malalim na sakit kaysa matanto mong sinira mo ang isang bagay na hindi mo na muling mababawi. At iyan ang nangyayari sa mga nanakit sa iyo. Sa una, wala silang nararamdaman. Tuloy lang sila sa buhay na parabang wala nang nangyari. Pinapaniwala nila ang sarili na tama sila, na wala silang nagawang mali, na isa ka lang sa mga taong dumaan at nawala. Pero may paraan ang buhay para ibalik ang lahat sa tamang ayos. Darating ang araw na magigising sila at maiisip kung ano ang nawala sa kanila. Titingnan nila ang kanilang buhay at mapapansin kung gaano kaliit ang kanilang paglago, kung paano paulit-ulit ang mga pagkakamali, kung paano wala talagang nagbibigay ng tunay na kasiyahan, at saka sisimulang bumalik ang mga alaala. Maaalala nila ang iyong kabaitan, ang iyong pagtitiis, ang iyong katapatan.
Muling paiikutin sa isip ang mga sandali na tumayo ka para sa kanila, na binigyan mo sila ng mga pagkakataong hindi nila karapat-dapat, na ipinakita mo sa kanila ang isang pag-ibig na hindi na nila mahahanap muli. Bigla nilang mararamdaman ang bigat ng kanilang sariling mga desisyon, ang pagsisisi sa pananakit sa isang taong ang tanging gusto lang ay ang kabutihan nila, ang pagkaalam na sila ang kanilang sariling pinakamalaking kaaway. At ito ang katotohanan. Hindi mo na kailangang magsalita dahil ituturo ng buhay ang mga bagay na hindi mo na kailangang sabihin. Ang sakit na kanilang idinulot ay babalik sa kanila sa mga paraang hindi nila inaasahan. Hindi dahil gusto mo, hindi dahil naghiganti ka, kundi dahil palaging bumabalik sa atin ang ating inilalabas. Pagkaabot nila sa puntong iyon, sobra ka nang nangunguna para maabot nila. Kaya't hindi mo kailangang habulin ang mga paghingi ng tawad. Hindi mo kailangang hintayin silang aminin ang kanilang mga pagkakamali. Ipapakita ng kanilang sariling buhay ang katotohanan, at pagdating noon, ang natitira na lang sa kanila ay pagsisisi. Sa una, ang kanilang pagkawala ay parang sugat, parang may kinurakot mula sa iyo. Ginugol mo ang mga gabi sa pagtatanong kung bakit nila ginawa iyon, bakit sila umalis, bakit nila katraidor. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang kanilang pagkawala ay ang biyayang hindi mo inaasahan? Akala mo sila ay nararapat manatili. Akala mo bahagi sila ng iyong tadhana. Pero nakita ng Diyos ang mga bagay na hindi mo nakita. Nakita niya ang kanilang puso. Nakita niya ang kanilang intensyon. Nakita niya ang pagkasira na maaring idulot nila kung pinayagan niya sila. Inalis sila ng Diyos, hindi para saktan ka, kundi para iligtas ka. Kasi may mga tao na hindi pwedeng sumabay sa landas na tatahakin mo. May mga tao na nagiging hadlang na nagkukunwaring kaibigan. May mga tao na leksyon na nagkukunwaring pag-ibig. At may mga tao na pabigat na nagkukunwaring suporta. Mas hahanapin mo pa sana sila kaysa sa nararapat. Hahawakan mo pa sila ng matagal, naniniwala na kaya mong baguhin sila, naniniwala na balang araw makikita nila ang iyong halaga. Kinailangan ng Diyos na payagang masaktan ka nila, hindi para parusahan ka, kundi para palayain ka. Kasi kung hindi ka nila tinaksilan, kung hindi sila umalis, hindi mo kailanman makikilala ang tunay nilang pagkatao. Hindi mo kailanman maiintindihan na karapat-dapat ka sa higit pa. Kalilimutan, ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na hinahayaan mong kontrolin ka pa ng ginawa nila. Ibig sabihin, bawiin mo ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan, ang iyong lakas. Kasi kapag nagpapatawad ka, may isang kamangha-manghang nangyayari. Napapawi mo ang bigat na dala mo. Hindi mo na niyayakap ang kanilang mga pagkakamali. Hindi mo na sila binibigyan ng puwang sa isipan mo. At nagpapatuloy ka nang walang pasaning dala ng nakaraan. Kaya ang pagpapatawad ay lakas. Kailangan ito ng tapang para sabihing, hindi ko hahayaang ito ang magpaliwanag sa akin. Kailangan ito ng kapangyarihan para umalis, hindi dahil may galit, kundi dahil sa kapayapaan. Kailangan ito ng karunungan para maintindihan na ang ginawa nila ay kanilang pasanin, hindi sayo. Kaya ngayon, pakawalan mo, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ka sa kalayaan. At kapag tuluyan mo ng binitawan ang sakit na iyon, mapagtatanto mo na hindi ka kailanman na-trap sa kanila. Naghihintay ka lang na palayain ang iyong sarili. Akala nila nabalik ka na. Akala nila ang kanilang pagtataksil, ang kanilang mga kasinungalingan, ang mga ginawa nila ay magpapasira sa iyo ng husto. Akala nila hindi ka na makakabangon, hindi ka na muling lalakas, hindi ka na magiging pareho. Pero hindi nila alam ito, ang Diyos ay tagapagpagaling.
Ang mga bagay na nilayon nilang wasakin ka ay siya ring magpapalakas sa iyo. Ang mga bagay na nilayon nilang iwan kang walang laman ay papalitan ng higit pa sa nawala. Ang mga bagay na nilayon nilang sirain ka ay siya ring bubuo sa iyo para maging tao na palaging nakalaan para sa iyo. Sapagkat hindi lang basta nagpapagaling ang Diyos, nagbabalik siya. Kinukuha niya ang mga pira-pirasong nasira at binubuo muli sa mas dakilang bagay. Kinukuha niya ang ninakaw at ibinabalik ng higit pa. At ito ang magandang bahagi. Hindi ka tutukuyin ng sakit na kanilang idinulot. Oo, nasaktan ka. Oo, nagbago ka. Pero hindi ito ang wakas mo. Hindi nito hinarang ang iyong layunin. Hindi nito kinuha ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Sa katunayan, kinakailangan iyon. Kasi sa sakit, lumago ka. Sa pagdurusa, naging matalino ka. Sa laban, natagpuan mo ang lakas na hindi mo akalain na nasa iyo pala. At ngayon ay naglalakad ka patungo sa isang kinabukasan na hindi nila bahagi. Akala nila iniwan ka nilang wasak, pero pinupuno ka ng Diyos. Akala nila tinapos nila ang iyong kwento, pero nagsisimula pa lang ang Diyos. Balang araw, kapag tiningnan mo ang nakaraan, hindi mo na makikilala ang dating ikaw. Dahil ang sakit ay mawawala, ang galit ay mawawala, ang bigat ng kanilang ginawa ay magiging alaala na lang. Ang matitira ay ang bersyon ng iyong sarili na nilikha ng Diyos mula pa noon, mas malakas, mas matalino, at di mapipigilan. At ganyan pinamamahalaan ng Diyos ang mga nanakit sa iyo sa pamamagitan ng pagbaliktad ng kanilang pagkawasak sa iyong pagbabago.